Po sa inyong lahat. Sa karamihan po ng mga lola na nandito, mga lolo siguro ang iba, or mga tatay, para po sa atin, hindi po tayo makalikot sa cellphone or sa computer, di ba? Ang alam natin, tumawag. Ang iba naman, mag-text. Pagdating sa mga kung anong kakalikutin, kung papaano gagawin, wala tayong alam. Ang mas nakakaalam niyan, yung ating mga maliliit na mga bata, yung ating mga apo, yung inyong mga anak, alam na alam nila yan. Pero tayong mga matatanda, wala tayong pakialam sa ganon. Pero alam niyo po, sa dami ng teknolohiya ngayon, sa dami ng advancement ng teknolohiya, maraming mga bagay na kung saan namamangha tayo. Namamangha tayo. Ang ating cellphone po ngayon, pwede pong gamiting pambayad. Mula sa cellphone, pwede kang bumili at doon ka magbabayad. Meron ng ganun ngayon. Yung cellphone po ngayon, kapag halimbawa nag-lowbat ang yung kasamahan o yung kaibigan, yung cellphone mo pwedeng gamiting pang-charge na rin ng isa pang cellphone. Hindi natin alam yan dati, pero ngayon po, pwede na. Ang cellphone po ngayon, pwede mo nang utusan. Pakitawag nga si ganito. Ang cellphone mo, magsasariling tumawag. Sa cellphone na rin ngayon, pwede nga na rin gumawa ng homily. Pwede po. Sinuutusan lang ang cellphone, gagawa siya ng homily para sa pagmimisa. Pero hindi ko po ginagamit yon. Sinasabi ko lang. Baka isipin nyo, Father, alam na namin ngayon. Hindi po. At yung cellphone din po ngayon, lately ko lang nalaman, pwede palang gamitin para pumatay. Sa Israel po, sa Lebanon, cellphone, mga pager, walkie-talkie, sumabog, pinasabog, at marami ang namatay. Ganun po ang advancement ng teknolohiya ngayon. Kaya nga, sa dami ng ating mga nababalitaan, para sa atin na hindi mahilig o hindi marunong sa ganun, namamangha tayo. Napapawaw tayo. At minsan, kapag trinay nating gawin, naguguluhan tayo. Naguguluhan dahil hindi natin alam anong gagawin. Noong panahon naman ni Jesus, wala silang cellphone. Pero, sigurado ako, naguluhan din sila. At ayon sa Ebanghelyo, naguluhan sila nung sinabi ni Jesus, pinatawad na ang iyong kasalanan sa babae na makasalanan na lumapit sa kanya at pinahiran ng pabango at ng luha ang kanyang mga paa. Kasi sa mga unang Hudyo, ang may kakayahan lang magpatawad ay ang Diyos. Ang Diyos lang. Ang tao, maging ang propeta, wala siyang kakayahang patawarin ng kasalanan. Kaya nga nung sinabi ni Jesus ang ganito, naguluhan sila. Papaano ang taong ito, na isang ordinaryong tao, pero although ang tingin sa kanya ay isang propeta, magpapatawad ng kasalanan? At mas lalo silang namangha sa paraan ng pagkakasabi ni Jesus, na parang meron siyang authority at kapangyarihan sa pagsasabi ng pagpapatawad sa babae. Ang mga Pariseo nagtanong sa kanilang sarili, sino ba ang taong ito na nangangahas man lang magpatawad ng kasalanan, na Diyos lang ang may kakayahan? Pero para sa babae sa Ebanghelyo, hindi siya namangha. Hindi siya naguluhan. Siya ay nagpasalamat. Nung panahon na yon, na siguro walang mga tao na naniniwala sa kanya o gumagalang sa kanya dahil sa masamang reputasyon niya sa komunidad. Siguro, wala pang taong nagsabi sa kanya, pinatawad na ang iyong kasalanan. Kaya nga para sa babae na lumapit kay Jesus, hindi siya namangha. Hindi siya naguluhan.
Nagpasalamat siya. Dahil ang tingin niya kay Jesus, hindi lamang ordinaryong tao. At ayon sa Ebanghelyong binasa, ang kaniyang pananampalataya kay Jesus. Maybe during that time, hindi pa niya naiintindihan ang kahulugan ng pagiging anak ng Diyos. Pero alam niya, ang taong ito, ang kapangyarihan niya, hindi tulad ng emperador, hindi tulad ng mga pariseyo, ang kanyang kapangyarihan ay nanggagaling sa Diyos. Kaya nga, nagpasalamat siya sa loob ng kanyang puso sa pagpapatawad na ibinigay sa kanya ng Diyos. Pagpapasalamat na may kasamang luha. Sa sakramento ng pagkumpisal, ganito rin po ang ibinibigay sa atin na biyaya ng Diyos. Sa bawat pagkakataon na tayo po ay lumalapit sa Kanya, humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, sa sakramento ng pagkumpisal, ang kapangyarihan ng pagpapatawad na ibinibigay sa atin ng Diyos ay isang pagpapatawad na hindi tinitingnan ang kasalanan pagkatapos mong sabihin at pagsisihan, kundi ang tinitingnan ay ang dignidad mo bilang tao, na pagkatapos mong madapa, ibinabangon ka muli ng Diyos. Pagkamangha, ganito pa rin ba ang ating nararamdaman kapag tayo ay nangungumpisal? Namamangha pa rin ba tayo sa pagpapatawad na ibinibigay sa atin ng Diyos sa maraming kasalanan nating sinasabi sa pare? O siguro, ang pinaka-basic na tanong, naniniwala pa ba tayo sa kapangyarihan ng pagpapatawad ng sakramento ng pagkumpisal? Baka kasi pwedeng mangyari na ang ating pagpunta sa sakramento ng pagkumpisal ay part lang ng ating gawain bilang Kristiyano, na kapag Holy Week, kapag Advent, mangungumpisal ako dahil yun ang nakasanayan ko na. Sasabihin ko ang aking mga kasalanan, pagkatapos ng aking pagsasabi ng kasalanan, gagawin ko ang penitensya, tapos na ang lahat. Salamat sa Diyos, okay na yon. Ganun ba tayo ang ating ugali sa harapan ng Diyos? Wala na bang thrill para sa atin? Or hindi siguro thrill. Wala na bang ugali ng pagkamangha sa kapangyarihan na ibinibigay, sa kapangyarihan ng pagpapatawad na ibinabahagi ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pari? Mga kapatid, ito po ang ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Tulad ng babaeng makasalanan sa Ebanghelyo, na-realize niya ang kanyang, ang dami o ang laki ng pagpapatawad na ibinigay sa kanya ng Diyos dahil sa laki rin ng kanyang kasalanan. In the same way, para sa atin, nakikita lamang natin, nare-realize lamang natin ang lalim ng pagpapatawad sa atin ng Diyos kung sa loob ng ating puso, nare-realize natin na, oo nga, sa dami at laki ng aking mga kasalanan, ni minsan na lumapit ako sa sakramento ng pagkumpisal, ni minsan hindi pa ako umalis doon na hindi pinatawad. Lagi po tayong patatawarin ng Diyos. Ang mahalaga sa atin, hindi lamang na lumapit sa Kanya sa sakramento ng pagkumpisal. Kasi pwede natin gawin yun araw-araw kung tutuusin. Pero hindi natin nararamdaman ang lalim at kahulugan nito. Ang hamon sa atin ngayon, na sa bawat pagkakataon na tayo ay mangungumpisal, ikaw ay mangungumpisal, pagkatapos mong sabihin ang iyong mga kasalanan, na bunga ng malalim na pagninilay, sana po maramdaman natin ang biyaya ng pagpapatawad ng Diyos. Ang biyaya na hindi sa lahat ibinibigay, dahil hindi lahat ay nagsisisi. Pero sa pagkakataong iyon na lumalapit ka sa Kanya at nagsisisi sa iyong mga kasalanan, isang napakalaking biyaya ang ating tinatanggap mula sa Diyos.